Dito po ay nandito po tayo ngayon sa Ross Boulevard at ito po ay sa utusan, parte pa rin ang utusan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na maghanda doon sa pagdating po na opo. Tayo po ay nag-preposition ng gamit at ito po nasa likuran natin ay isa po sa mga innovations na gagamitin ng MMDA pang laban sa baha. Ito po ay isang mobile pump na may capacity ng 1 cubic meter per second. Ang isa pong ganito ay kayang magpuno na isang kalahating Olympic-sized swimming pool sa loob ng isang oras. So, napakalaki po ng maiinom ito. Ang ating po mga pumping stations between 9 to 12 cubic meter lang per second ang napapump out na tubig yung regular size natin. Imagine mo kung may 10 kang ganito para kang may isang pumping station. So, na pwede natin kalat na kung saan kailangan i-deploy at makatulong especially sa mabilis na pagpupa ng tubig baha or preemptively pwede na tulad ng ginagawa natin ngayon mamaya i-explain ko na yung tubig po na nasa ating mga canals ay mapump out na. At yan po importante lalo-lalo na po dito sa may Ross Boulevard dahil pag high tide po kung maasahan po natin yung natural flow lang ng tubig mabagal po yan dahil mapupush back na tubig sa Manila Bay yun po tubig na manggagaling sa karsada. So, Yorme? Una ay nagpapasalamat kami sa Metro Manila Development Authority hindi ng RTS sa sapagkat ito ang uri ng innovation or innovative approach, pragmatic and practical may suffice the level of water sa panahon ng bagyo. While we're waiting for others to fix the flood control problem, but at the very least, katulad namin, LGU, mararamdaman kagad ng tao yung maibsan yung baha. At kung sakasakali man, ma-preempt sapagkat ma-free up yung aming mga drainage system sa inland. Maaga pa na para mas maraming space to accommodate rainwater or water coming from the eastern board going to the west, which kami naman ang sasalong. Kaya natutuwa ko na ayan, maipakita sa inyo na ang inyong national government through MMDA and your local government working hand in hand to really confront the problems. It may look as if parang pinipiece bill natin, no? Pero sa totoo, kung magkukwenta tayo ng billion-billion sa pumping station, ito 12 to 15 million lang. Ang daling, I think logic will dictate among right minds, no? Nakita nyo yung tubig, nasa kanal, binomba, padagat. So, ang epekto ay talagang ang tubig madaling pababa kung ito man ay umakyat sa kalsada. So, we're very happy and grateful on behalf of the people of Manila. We would like to thank the President and MMDA for that matter on really helping us to address our flooding problem in the city now. Mawawala na ba yung baha? Parang hindi, no? Pero meron bang magagawa? Ito po yun. Una, yung aming declogging operation, tatlong gobyerno na yan. Lokal, City of Manila, DPWH, MMDA. So now, with these machineries that are going to be made available by MMDA, na movable, sabihin no, ngayon nasa malaking kalsada tayo, but this can be operated in a challenging community. Pagka halimbawa may baha sa isang lugar, madaling matutugunan. Kaya taos puso ang aming pasasalamat on behalf of the people of Manila.
So far, the weather is good, but still, we are on high alert. Tinaantabayanan natin na nalulungkot tayo sa ibang mga kababayan natin sa probinsya na binabayo ng bagyo. Kaya sa mga kababayan natin nanonood, manatili muna kayo mga bata sa loob ng bahay, be with your parents, stay safe and prepare for the worst. If the worst will not come, salamat sa Diyos. But for now, we're very happy with these machineries. I hope, katulad na rin na nasabi ni Chairman Artes kanina, bibili pa siya ng marami. So that it will not only be happening in Manila, also in the neighboring cities in Metro Manila. So we're very happy with this machinery. Thank you, Chairman. Thank you, kay President. And thank you sa inyong lahat. Actually, meron na po tayong anim na ganito, pero maliliit, 0.25 lang per cubic meter per second. So ito 1 cubic meter, so times 4 yung buong capacity nito. At yung size halos pareho lang ang laki. So with that, we're hoping na ma-address natin lalo yung mga localized na flooding. Yung anim po, among others, naka-deploy ngayon sa Sukat, sa Parañaque, at sa Mantri. Alam naman po natin, mabilis kumahan dyan. So, bin-reposition na natin. And sabi nga po ni Yorme, soon we'll have more of these mobile pumping stations na, or mobile pump, para po ma-deploy natin at preposition din sa iba't ibang lugar pagdating ng araw. Ito po, immediately mararamdaman natin yung epekto ng ganitong teknolohiya sa paglaban sa baha. Dahil with this, masisiguro namin na si Mayor, kung hindi man mawala yung baha, ay ma-ensure namin na mawala as soon as possible at magamit po yung karsada at mabawasan din yung provision sa atin. Kung hindi na ba kailangan sa ilalim pa sa treatment yung mga tubig na pinapump natin ngayon? Well, sa ngayon, pag ganito pong may weather disturbance, hindi naman po kailangan kasi diluted naman if ever yung tubig na yung tubig. Pero pag nawala po naman yung weather disturbance, madadaanin po natin yan sa STP para matreat bago ma-release sa dagat. Pero pag ganito po, hindi pa naman kailangan dahil maulan at yung tubig, ano naman po ay konti lang yung bacteria na kasama. Sa Kauban, sir, pero na-mention din na when pesos, ang isang unit ng 1 cubic meter ang kakainin. Tama po. With the savings, with the budget na tinapya sa DPWH, is it something that we can possibly, hindi ba natin palang madagdagan, para madagdagan yung station at along the run is to increase natin yung number of units na pwede natin Well, we presented po sa DBM at sa Congress, sa Senate, na posible po na yung nabawas sa budget ng DPWH ay mabahaginan po tayo para po mas ma-increase yung capacity natin. Tulad po ng pagbili ng ganito po modern equipment para po makatulong sa aming ahensya at sa LGU sa paglaban po sa baha. Since when na po tayo nagkaroon ng ganito? This year, nakaprocure tayo ng yung 6 ng March. Dito po, ngayon lang. In fact, first time po namin pinatakbo ito. First time po namin pinatakbo ito dito sa Manila. Kasi hindi po na po tayo bumili na marami dahil gusto mo na po natin makita yung efficiency para po hindi maksaya yung pera po na mamamayan. China rin po siya, pero rest assured na first class po yung ating binili. At makikita nyo naman po, apakatahimik, pero apakalakas po na labas ng tubig, which is doon nyo po makikita yung efficiency po dito. Makina po. Mas marami, mas maganda. Depende po sa budget. Sabi nga po ng inyong kasamahan na magre-request po kami ng additional budget para mas makabili pa po mas marami. Dahil tingin po namin ay very efficient po. Update po ba tayo dun sa dalawang pumping stations na nag-operational? Anong cost? Bakit nag-operational?
Hindi nga, kasi nga yung sumugap ko, paulit-ulit natin ang kumpuli at paulit-ulit na ibinibigay sa agency. Dalang ko tape po. Every day, like Chairman Artes here, why would I receive something that is not much? So, to cut the long story short, gumawa tayo ng hindi tumatak. We said that the other day, Secretary Vince Dizon and ICI member Mayor Magano already visited and created a plan to put an end to it. Plano, pag third party assessment, then anong tamang suwestyon, kung kinakailangan pang 200 million ulit, then so be it. Pero ang premise, ano lang yung pinili ng Presidente? Kung ano tumakbo, kailangan gumana. Now, that is remain to be said kung magkano kakailangan. At the end of the day, today, nakakasama-sama tayo rito ngayon. MMDA, lokal, and we're trying to show everyone that efforts are being made to augment yung problema natin, augment yung resources natin to really address the situation. And I will let the proper agencies to come up with the result of their investigation. ICI, Senate, kung sino man. Ngayon, ang focus lang natin, kasama si Chairman Artes, way forward. While they're doing their job, we must do our job. And we must work hand in hand. And we're very grateful. Mind you, talagang taos-puso ang pasasalamat namin. Kasi ang may danger to property and license. So, more than anything else, yung problema kinakarap ngayon dapat inutugunan. Yung problema, bakit tayo nakarating sa ganitong sitwasyon, let those agencies do their job. Sir, for the record, what happened? Concept pa lang po ito eh. So, depende po kasi sa mga accessories. Pinakikita ko nga po kay Jorme, pwede po kasi pahabain yung tubo kung malayo yung pagdadampan. Pwede pong isa lang na malaki, pwedeng lima, pwedeng anim. So, depende po sa accessories, pati yung kung may generator set na kasama, kung diesel operated siya. So, ano naman po, the costing, yung kung saan tayo makakatipid at mas maraming mabibili. And rest assured na puproteksyonan po natin yung pera po ng pamahalaan at ng pamamayan sa pagbili po ng gamit sa ganito. Sir, for Manila, Sa ngayon po, isa po yung dito, yun nga po yung concept natin. Pero yung anim po natin na existing ay nakadeploy na po. Ang natatandaan ko, isa sa Mantrade at isa po sa Sukat sa Pardo. Meron na po tayo nakadeploy. Okay na guys. Thank you. Kayo. Separately yung wala yun. Kailan ba request ko? Depende sa kanya. Mobile eh. Ganda mobile. Ayan mga kababayan, bali itong pumping station na to, bali bago lang na nailagay dito. Ito pa lang po yung nag-iisang nakalagay dito. Pero may mga nakalapag na rin, mga 6 na rin daw po ata. Yun, 4 yung na sa iba't ibang lugar.
mapapanood nyo dyan sa sinabi ni MMDA kung saan siya nakadeploy yung mga ganitong pumping station. Ito napakaganda to pumping station na to kasi ito talaga gumagana siya. Ito talaga makikita mo na talagang umaagos yung tubig. Kung sakali daw na medyo malayo yung pag-aanuhan, dudugtungan po yan. Pwede siyang maging 5, pwede siyang 1, diba? Kaya pwede nating suportahan yung ganitong project, napakaganda rin.